Samantala, nagsanib puwersa naman ang Cultural Center of the Philippines at pribadong organisasyon upang isulong ang kampanya laban sa HIV/AIDS. Ayon sa pamagitan nito ng education campaign na nagtatampok ng sining sa pag-arte. Ang ulat na ito mula kay Julius Disamburon. Patuloy na umuusad ang panahon. Maraming nagbabago, maraming nagaganap. Hindi mo na mamalayan bukas makalawa ay mapapabalit ang panibagong sakit at apektado na. Iyan ang nais labanan ngayon ng pamahalaan na kung saan kabilang sa pagtutuon ng pansin ay ang mabawasan ang kaso ng human immunodeficiency virus o HIV at ang acquired immune deficiency syndrome o ang AIDS na ayon sa mga huling datos ay nasasangkot ang mga kabataan. Sa layong ito, nakipagtulungan ng UNICEF Philippines, ang ahensya ng United Nations para protektahan ng kabataan sa anumang negatibong pangyayari at ang Cultural Center of the Philippines, Tanghalang Pilipino, para lalo pang mapalawak ang kanilang educational campaign. May positibo at negatibong balita naman ang sakit na ito ayon kay UNAIDS Country Coordinator Teresita Bagasaw, lalo't kabataan ang kadalasang naaapektuhan nito. Bilang ng mga bagong nagkakaroon ng HIV, medyo mabilis ang pagtaas. Halimbawa, nung sabihin natin nung 2007 o 2009, ang mga bagong infections, mga dalawa bawat araw. Ngayon, ang huling report nila, umaabot na ng mga 12 new infections a day. Aniya, hindi naman umano basta-basta maililipat ang sakit na ito sa isang tao ng agaran at walang dapat ikatakot. Wala tayong dapat ikatakot kasi hindi naman siya nakakahawa. Halimbawa ngayon, nag-uusap tayo. Hindi, kahit na mag-shake hands tayo, halimbawa ngayon, magkamay tayo, hindi siya naililipat sa ganung paraan. Sa aabutan namin ang practice ng mga kabataang ito sa gagawing pagtatanghal sa kampanyang magbigay impormasyon sa sambayanan ukol sa HIV/AIDS. Ayon sa play manager nito na si Philip Palmos, maganda umano ang naganap na partnership ng pamahalaan at ng ilang non-governmental organizations lalo sa kanilang production dahil hindi lang para maging daan sa impormasyon kundi mapalawak ang interes sa sining at kultura. Dagdag pa niya, hindi dapat i-discriminate ang mga taong nagkaroon ng sakit na ito kundi dapat tulungan pa sila at i-encourage na maging positibo. Because it started in a few people when it was discovered. Hanggang ngayon, ganun pa rin yung pagtingin natin sa usaping HIV and AIDS na ay pambakla lang yan, nakuha mo yan because you deserve that. No, it's a disease just like any other disease. You can have cancer, you can have diabetes and all. Sa ika-13 ng Hulyo, formal na itong itatanghal. Kakaiba ang tema nito dahil taliwas sa normal na pag-arte na nakayapak at nakasapatos, ang mga aarte ay naka-rollerblades. Sino ba namang hindi mamamangha? Hangad ng United Nations at ang UNICEF Philippines ang ibayong pag-iingat ng sambayanan upang makaiwas na magkaroon ng sakit na ito. Siniguro naman niyang nandyan lagi ang tulong at suporta ng pamahalaan at ng kanilang organisasyon. HIV walang cure, no? Once na punta na yan sa ating katawan, habang buhay nandyan yan. So hopefully itong partnership nga na nabanggit, meron tayo mga kasama sa larangan ng sining o kultura na makakatulong din sa atin para ma-discuss yung sensitive issues. Maging basihan sana ng mga kabataang Pilipino na hindi biro ang magkaroon ng anumang sakit. Kaya nararapat talagang magkaroon ng ibayong pag-iingat. Hindi lang pang entertainment ang simbolo ng theater arts, kundi daan ito para magbigay edukasyon sa sambayanan, lalo sa kabataan ng sakit na HIV/AIDS. Mula sa Cultural Center of the Philippines sa Pasay City at para sa Telebisyon ng Bayan, Julius Disamburon.